Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Nasa ika-19 na araw na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Hunyo. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Alam nyo, napakaraming mga gawain na dapat bigyan ng pansin. No? Kailangang asikasuhin ng maaga. Kaya gumagawa talaga ako ng paraan na kahit paano, kahit maikling minuto lang, napakaikling oras, makapagbigay ako ng aking napakasimpleng pagninilay sa ating mga pagbasa araw-araw. Ako na may natutuwa na marami ang sumusubaybay at marami ang nakikinig. Alam niyo, napakaganda na magsimula tayo ng ating mga gawain sa pagtupad ng ating mga tungkulin sa isang mga maikling pagninilay na gustong ipaabot ng ating pagbasa sa araw-araw. Hindi man tayo makapagsimba, malayo man tayo sa simbahan, ngunit walang dahilan upang makapagnilay tayo at makita, malaman kung ano ang mensahe na gusto ipaabot ng ating mga pagbasa. Amen? Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Nasa ika-19 na araw sa buwan ng Hunyo, gaya ng sinabi ko kanina. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6, 16 hanggang 18. Dito pinapaalalahanan tayo ni Jesus, mga kapatid, na huwag tayong magpakita kung gumagawa tayo ng kabutihan. No? Lalong-lalo na sa mga ginagawa nating mula sa puso na gusto nating tumulong, gusto nating maipadama ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Kaya saludo ako sa mga taong patuloy na gumagawa ng kabutihan sa kanilang paraan. Marami akong nalalaman ng mga tao na pagtumulong ay hindi na nila iniisip kung ano ang maging kahinatnan ng kanilang kalagayan. Pag tumulong sila, hindi na nila iniisip yung sarili nila, kundi yung iniisip nila yung taong gusto nilang tulungan. Kaya patuloy lang kayo, sana dumami ang inyong mga lahi, ang inyong binhi, sana ay dumami. At bato-bato sa langit, may mga tao naman na kung tumulong ay kailangang i-video pa. No? Lalong-lalo na yung mga mass media ngayon, hindi ko alam, no, kung gusto ba nila na magkaroon ng maraming sympathizer, kailangang mag-affirm. No? Pero nakakalungkot na minsan yung mga taong mahihirap, naghirap, nangangailangan ng tulong, naging instrumento rin ng kanilang kasikatan at ng kanilang pagkatao upang maging sentro ng usap-usapan sa mass media. So siguro para sa akin, yung isang makakristiyanong pagtulong ay yung pagtulong na hindi pinapakita, no? Dahil Diyos lang ang nakakaalam nito. Kung tayo ay gumawa ng kabutihan, hindi naman kailangang ilagay pa sa pahayagan or humana pa tayo ng mga vlogger para lang ipakita na itong taong ito ay tinulungan natin. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang panahon, no, kung kayo ay mag-aayuno, huwag niyong ipakita. Ang pag-aayuno o ang pag-iwas ng mga gawain na makapagbigay ng comfort sa sarili, no? Yung hindi pagkain ng mga pagkain na nasasanayan mo, yung gaya ng sinabi ko, yung pag-iwas nito ay nakakatulong naman. Halimbawa, yung panahon ng Semana Santa, Kwaresma, diba? Tinuturuan tayo at pinapaalalahan ng simbahan ng magdasal, magkawanggawa at mag-ayuno. Halimbawa lang yung pag-aayuno, yung pag-iwas ng pagkain, yung fasting. Kung halimbawa kumakain tayo ng umagahan, tanghalian at hapunan, yung budget natin halimbawa ay 100 pesos, for example.
kung makakain lang tayo ng 50 pesos, di ba napakaganda, no? Yung, parang tinuturuan natin yung ating sarili na mag-control. Pero yung pinaka-intention diyan yung yung 50 pesos na ma-save natin. Ipunin natin yun at itulong sa mga nangangailangan. Parang double effect. We are also helping ourselves, no, to control, kasi alam nyo minsan pag matindi tayong kumain, yung obesity magdadala sa atin ng sakit. O kaya yung instead of having a budget of 100 pesos, no, kung makakain lang tayo ng 50, yung 50 na matira maging saving natin, at pag-iipunin natin yun at itulong natin sa mga mahihirap. Hindi lang nakatulong tayo sa ating sarili, kundi nakatulong din tayo sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, sa mga hindi makakain, sa mga kapatid natin na naghirap, no, mas mahirap pa kaysa atin. Amen? Di ba napakaganda? Kaya nga sabi ni Jesus, kung mag-ayuno kayo, huwag niyong ipakita sa iba na nag-aayuno kayo. Kundi, gawin niyo ito na walang nakakaalam. Kung gumawa kayo ng kabutihan, gawin niyo ito na walang nakakaalam. Ang Panginoon lang ang nakakaalam nito. Kaya sa mga kapatid natin na gumagawa ng paraan upang makatulong sa iba, sa mga nangangailangan, pagpatuloy niyo lang. No? Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa atin naman, patuloy rin tayong magsikap na sa likod ng ating kawalan, sa likod ng ating kahirapan, ay may mga panahon din tayo na makatulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, bukal ng biyaya, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay, sa iyong patuloy na pagbigay ng biyaya sa amin. Turuan mo kaming maging tapat palagi. Amen.